Magandang araw po sa bayan ni Juan. Magluluto na naman po ang chef nyo. Ha? Ang lulutuin ko po ay chop suey at saka adobong atay at balon-balunan ng manok. So, panoorin po natin, tingnan po natin, no? Ayan po ang mga sahog natin sa simpleng chop suey po natin. So, mahal po kasi ang gulay. May carrots po ako. May sayote po. May celery, merong Baguio beans, at may pechay Baguio po, ayan. Tapos may sibuyas, may bawang po, at ito po ang atay at balon-balunan po ng manok. Ayan po, hinati-hati ko na po yan. Ayan po yung cornstarch. Ito pong chop suey na ito ay may halong kamote. Ayan. Alam ko po, bihira pa po sa inyo ang gumagawa niyan, pero masarap po yan kapag merong kamote. So, ayan po nakita nyo po. So, mainit na po yung kawali natin. Ayan po, mainit na po ang kawali. Nilagay po ang bawang, sibuyas, minasi-masi po, masi-masi po. Gamit po ang aking mahiwagang sandok. Masi-masi po, gusto po ng sibuyas at bawang ang hinahalo po. Masi-masi po, ayan po, ayan po. Ano po kaya ang susunod? No, tingnan po natin kung ano po ang susunod. Nilagay po ang atay, nilagay po ni chef ang atay. Yan po ang sahog niya sa kanya pong lulutuin. No, nilagay po atay po, tsaka balon-balunan po ng manok. No, ayan po. Mga kaibigan, tinakpan. No, para po masangkot siya. Ito po, binuksan na naman, nakita niyo po. Nilagay ko po ang sayote. Ang hiniwa po sayote, huwag niyo po lalagyan ng tubig. Hayaan po natin kumatas ang tubig mula sa mga gulay na niluluto po natin. Sinabay ko na po ang carrots. Ang carrots po, haluin po. Konting halo po. Ang magiging masarap ng isang pagkain ay nakukuha po natin sa maayos na paghahalo at pagtitimpla ng mga ingredients. Tatakpan na naman po natin yan, mga kaibigan. Tinakpan na naman po. Ayan, tanggalin ulit po ang takip. Tanggalin. Muusok na ho. Ayan, lagay po natin ang kamote. Kamoteng dilaw po yan. Matamis-tamis po yan. Bihira po ang nagchachapsoy na nilalagyan ng kamote. Subukan nyo po. No? Subukan nyo po na haluan ng kamote ang niluluto nyo pong chapsoy. Kung mapapansin po, ang chapsoy ko, kulang po ito ng mga ingredients. Una pong dahilan, napakamahal po ng ibang klase ng gulay po sa palengke ngayon. Tinakpan ko na naman po. Tinakpan ko po. Ayan. Umuusok na po. Malakas po kasi yung kalangko, no? High pressure po yan, kaya napakadaling magluto. Haluin po natin para po magsama-sama po ang ingredients. Ayan, nakita nyo po, medyo lanta na po. Tandaan po natin, huwag po natin lalantahin na masyadong gulay. Nilagay ko na po ang Baguio beans. Ayan po, ang Baguio beans, mahal po ngayon sa palengke. Lahat po ng gulay ngayon ay mahal po sa palengke, pero makakapag-chapsuy po kayo sa simpleng pamamaraan lang. So, nagastos ko lang po dyan ang kakahalaga po ng 300 pesos. Masarap na po akong gulay, no? Ayan po, haluin po natin mabuti. Hayaan po natin magtubig sa pamamagitan ng katas mula sa mga gulay na yan. No? Magtutubig po yan kasi sobra po lakas ng apoy. Pero huwag niyo pong pababayaan. Lagay po natin ang pechay Baguio. Ayan po. No? Maghuhugas po kayo ng gulay. 3 beses niyo po huhugasan ang mga binibili nating gulay sapagkat yan po ay may dumi po dahil po galing po yan sa palengke. Pangalawa po, kung galing po yan sa mga taniman, may mga fertilizer pa pong mga nakadikit yan. Kaya haluin po natin mabuti. Yan Huwag nyo pong i-overcook. Hindi po maganda sa chapsoy ang overcook. Kapag mura naman po ang bilihin, kompletohin po ninyo ang chapsoy. Mas maganda. Yan po. Nilagay ko na po ang seasoning. Timplado po yan. Nandyan na po hinulog ko na yan ang mga kailangan po sa chapsoy. Seasoning po, nandiyan po. Hindi po nawawala yan ng paminta, soy sauce, asin, no? So, mahalaga po sangkap yan ng pagkain. Ang pagsasangkot siya po ng pagkain ay nagpapasarap po ng ulam. Yan po ang isang sikreto. Pangalawa po, yung lakas ng apoy.
Yan pong sandok. Nilagyan ko na po ng cornstarch, no? Para lumapot po ng konti. Yan. Nakita nyo po, buo pa po mga gulay niyan, pero malambot na po yan, no? Magugustuhan po ninyo yan. Kaya magugustuhan niya ng baby ko, no? Bawal po sa kanya kasi yung iba po mga sahog. Kaya hindi ko po nilalagyan, no? Ayan po, napakaganda po. Lalagay niyo po ng celery. Babaw niyo po yung celery, takpan niyo po ulit. Pakuluin niyo po. At then, mag-absorb po ng amoy yan. Yan. Napakabango po yan at napakalasa. Hindi maalat, malinamnam po. Tandaan niyo po. Palit po tayo ng kawali. Magluluto na naman po tayo ng pangalawa nating menu. Sibuyas, bawang. Ayan po. Ginagay ko na po ang balong-balunan tsaka atay. Kalahating kilo lang po yan, no? Huwag po kayo bibili ng hindi sariwang atay. Yan pong balong-balunan ay tumitigas kapag na-overcook. Pero kung yan po ay lulutuin nyo ng madalian, madali po lumambot yan. Lagyan ko po ng suka, toyo. Yan, may kasama po soy sauce yan, no? And then, oyster sauce po, huwag mo kalilimutan. Nagpapalasa po ng pagkain natin yan. Paminta, bawang, sibuyas. Yan po importante. Yan po, kumukulo na. Haluin po. Lagyan po uli ng sibuyas at bawang. 2 beses po ako naglalagay ng sibuyas at bawang. Una po, ginigisa ko po yon sa mantika. Sa kalagitnaan po ng pagluluto, nilalagyan ko po uli yan ng sibuyas at bawang. So, pag mahal po ang sibuyas, medyo bawas-bawasan nyo po ang lagay, pero the best po na marami. Lagyan nyo po ng celery. Ang celery po ay nagagamit sa lahat ng uri ng niluluto natin dahil nagbibigay po yan ng linamnam, no? Linamnam sa pagkain. Pag nagsama-sama po yung mga katas niyan, yan po ay masarap. So, nagkakaroon po ng lasa. So, maraming po salamat sa panonood nyo po sa akin. No? Ito po, nakaluto na po. Ayan na po. May kanin na po. Meron pong adobong atay. Meron pong ubas. May mansanas. At may chapsuy po. Masisiyam po ang aking bebe. So, masisiyam po ang mga mahal natin sa buhay.